Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, manlilikha ng langit at lupa, kami po ay lumalapit sa harap ng iyong trono sa sandaling ito na may mga pusong wasak at mga espiritong uhaw sa iyong presensya. Kung wala ka, ay wala kaming magagawa at lahat ng aming lakas, lahat ng aming karunungan bilang tao, lahat ng aming pagsisikap ay lubos na hindi sapat sa harap ng mga hamon na aming kinakaharap. Panginoon, pagod na kaming subukang lutasin ang mga problema sa sarili naming lakas. Pagod na kaming maghanap ng mga solusyon sa mga bisig ng tao. At ngayon ay dumadalangin kami sa iyo, tulad ng pagdalangin ng salmista. Ipakita mo sa amin ang iyong daan, ituro mo sa amin ang iyong mga pamamaraan, upang kami ay makalakad sa iyong liwanag at hindi sa kadiliman ng aming sariling pag-unawa. Amang nasa langit, alam naming ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at sa iyo namin matatagpuan ang lahat ng direksyon na aming kailangan upang malagpasan ang pinakamalalim na mga lambak at maakyat ang pinakamatatarik na bundok sa paglalakbay na ito sa o walang hanggang Diyos. Kinikilala namin na marami sa amin ay nawawala sa gitna ng mga nakapalibot sa amin, tulad ng mga tupang walang pastol na gumagala sa mga liku-liko at mapanganib. May mga suliraning pampinansyal na sumasakal sa amin, may mga relasyong umuubos sa amin, may mga karamdamang nagpapahina sa amin, may mga espiritual na pakikibaka na nagpapahirap sa amin, at may mga problemang tila walang solusyon sa liwanag ng pangunawa ng tao. Panginoon, ipinapahayag namin na sinubukan na namin ang lahat. Kumatok na kami sa lahat ng pinto. Naghanap na kami ng tulong sa lahat ng direksyon. Ngunit ngayon ay nauunawaan namin na ang tunay na solusyon, ang tiyak na sagot, ang ligtas na daan ay nasa iyo lamang. Ikaw ang kapahingahan para sa mga pagod. Ikaw ang liwanag na nagniningning sa pinakamatinding kadiliman. Ikaw ang tinig na nagpapatayo sa amin kapag kami ay bagsak at walang lakas. Amang minamahal, kami ay tumatakbo sa iyo sa sandaling ito. Tinatalikuran ang lahat ng tiwala sa laman, tinatanggihan ang lahat ng pagmamataas ng tao, at lubos na ipinagkakatiwala ang aming sarili sa iyong mga bisig ng habag. Panginoong Hesus, ikaw na nagsabing, ikaw ang daan, nagsusumamo kami sa iyo na malinaw na ipakita sa amin kung anong direksyon ang dapat naming tahakin sa bawat partikular na sitwasyon na aming kinakaharap. May mga swail na anak na kailangang maibalik at kami ay dumadalangin para sa karunungan upang pakitunguhan sila nang hindi sila lalong nailalayo. May mga pagsasamang nasa bingit ng pagkasira at kami ay nagsusumamo na ipakita mo sa amin ang iyong mga paraan ng pagkakasundo, pagpapatawad at pagpapanumbalik. May mga negosyong nalulugi at hinihiling namin na turuan mo kami kung paano mamahala ng may kahinahunan, kung paano maghasik ng may karunungan, kung paano umani ng may kasipagan upang makita namin ang kasaganaang nagmumula sa iyong mga kamay. May mga karamdamang hindi kayang pagalingin ng mga doktor at kami ay dumadalangin para sa iyong higit sa natural na paghipo, para sa iyong salita ng pagpapagaling, para sa iyong kapangyarihang nagpapanumbalik na nagbibigay buhay, kung saan may kamatayan at kalusugan, kung saan may sakit. Ipakita mo sa amin, Panginoon, hindi lamang kung ano ang gagawin, kundi lalo na kung paano ito gagawin. Gamit ang iyong mga pamamaraan, sinusunod ang iyong mga prinsipyo, lumalakad sa iyong mga batas. Amang nasa langit, ipinahahayag ng iyong salita na ang iyong mga pag-iisip ay hindi namin mga pag-iisip at ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan. Dahil dito, tinatalikuran namin ngayon ang aming sariling mga plano, ang aming sariling mga estratehiya, ang aming sariling mga solusyon, at kami ay lubos na nagpapasakop sa iyong soberanong kaloob. Alam namin na nakikita mo ang wakas mula pa sa simula, na alam mo ang lahat ng bagay, na alam mo kung ano mismo ang aming kailangan bago pa man kami humingi. Panginoon, may mga sitwasyon sa aming buhay na parang mga labirintong walang labasan, ngunit alam mo
ang pintuan palabas. Alam mo ang daan ng kalayaan. Hawak mo ang susi na nagbubukas sa lahat ng hinihiling namin. Nagabayan mo kami sa bawat hakbang. Turuan mo kami sa bawat sandali. Akayin mo kami sa bawat desisyon na kailangan naming gawin. Huwag mong hayaang lumakad kami sa kadiliman, kundi ibuhos mo sa amin ang liwanag ng iyong makalangit na karunungan, ang karunungang nagmumula sa itaas, na dalisay, mapayapa, mahinahon, masunurin, puno ng habag at mabubuting bunga. Panginoong Diyos, ipinahahayag namin sa sandaling ito na ang iyong sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas sa lahat ng takot na nagpaparalisa sa amin. Marami sa amin ang natatakot gumawa ng desisyon dahil takot silang magkamali muli. May mga taong natatakot sa hinaharap dahil napakahirap na ng kasalukuyan. May mga pusong nasisindak sa posibilidad na mawala ang lahat ng kanilang itinayo sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa oras na ito ng pananalangin, kami ay tumatayo sa pananampalataya at ipinahahayag na ang iyong sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas sa lahat ng takot na ito. Ginagabayan mo kami mula sa kadiliman patungo sa iyong kahangahangang liwanag. Binabago mo ang lambak ng anino ng kamatayan tungo sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa iyong pangalan. Amang minamahal, walang pader ng pangyayari na makakatagal sa kapangyarihan ng iyong salita. Walang demonyo ng pagdurusa na mananatiling nakatayo kapag ikaw ay nagsalita. Walang kuta ng problema na hindi guguho kapag ikaw ay nagutos. Naniniwala kami na sapat na ang isang salita mo at lahat ay magbabago sa aming buhay, sa aming mga tahanan, sa aming mga negosyo, sa aming kalusugan. O Diyos ng lahat ng karunungan, nagsusumamo kami na bigyan mo kami ng higit sa natural na pangunawa upang matukoy ang mga maling landas na aming tinatahak at ng lakas ng loob na talikuran ang mga ito. May mga gawi na kailangang sirain. May mga nakalalasong relasyon na kailangang putulin. May mga samahan na kailangang buwagin. May mga bisyo na kailangang pagtagumpayan. May mga kaisipan na kailangang baguhin. Panginoon, ipakita mo sa amin kung saan kami nagkamali. Ihayag mo sa amin ang mga bahagi ng aming buhay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Ilantad mo sa harap namin ang mga nakatagong kasalanan na pumipigil sa daloy ng iyong mga pagpapala. Bigyan mo kami ng kababaang loob na kilalanin ang aming mga pagkakamali. Bigyan mo kami ng tunay na pagsisisi upang talikuran ang aming masasamang daan. At bigyan mo kami ng higit sa natural na lakas upang tahakin ang makitid na landas na patungo sa masaganang buhay. Amang nasa langit, alam namin na ang iyong salita ay ilawan at liwanag sa amin. Kaya't kami ay nangangako ngayon na hahanapin ang direksyon sa iyong salita. Magninilay-nilay araw at gabi sa iyong mga utos. Iingatan sa puso ang iyong mga Panginoong Hesus, ikaw na bumuhay sa mga patay sa isang salita, na nagpagaling sa mga kitungin sa isang paghipo, na nagpalayas ng mga demonyo sa isang utos. Kami ay dumadalangin para sa kapangyarihan ng iyong salita na mangusap sa mga patay na bahagi na may mga pangarap na namatay at kailangang buhaying muli. May mga relasyong inilibing at kailangang bumalik sa buhay. May mga ministeryo na ibinaon at kailangang buhayin muli. May mga pag-asa na nawasak at kailangang ibalik. Sapat na ang isang salita mo, Panginoon, at ang mga patay ay muling mabubuhay. Sapat na ang isang salita mo at ibubuhos ng Diyos ang pagpapagaling sa pinakamalalim na mga sugat, sa pinakamatatagal na sakit, sa pinakamalalalang karamdaman. Naniniwala kami na ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. At ang iyong kapangyarihan ay hindi nabawasan, ang iyong awa ay hindi naubos, at ang iyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Magsalita ka, Panginoon, sa aming mga krisis sa pananalapi at gawing kasaganaan ang kakulangan. Magsalita ka sa aming mga sirang tahanan at muling itayo ang mga pundasyon ng pag-ibig at kapayapaan. Magsalita ka sa aming mga karamdaman at magpakawala ng kalusugan at ganap na pagpapanumbalik.
Amang minamahal, hinihiling namin ang karunungan upang pakitunguhan ang mga mahihirap na tao na aming nakakasalamu. May mga amo na mapang-abuso, may mga kasamahan na mainggitin, may mga kamag-anak na palaging nananakit sa amin, may mga kaaway na nagbabalak laban sa amin. Panginoon, ipakita mo sa amin kung paano kumilos sa bawat sitwasyon, kung paano tumugon ng may kaamuan nang hindi nagiging sunod-sunuran, kung paano magpatawad ng hindi nagiging hangal, kung paano magmahal ng hindi nagiging walang muwang. Ituro mo sa amin ang iyong mga paraan ng paggapi sa kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, ng pagtugon sa paninirang puri ng pagpapala, ng pagganti sa puot ng pag-ibig. Bigyan mo kami ng karunungan upang malaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik, kung kailan haharapin at kung kailan aatras, kung kailan lalaban at kung kailan magpapahinga. Amang nasa langit, kinikilala namin na ang laban ay hindi sa amin, kundi sa iyo, at ang tagumpay ay hindi nagmumula sa aming lakas, kundi sa iyong espiritu. Kaya't kami ay naninindigan sa panalangin, isinusuot ang buong baluti ng Diyos, at ipinahahayag na mas dakila ang nasa amin kaysa sa nasa sanlibutan. Panginoong Diyos, kami ay tumatakbo sa iyo dahil ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, isang napapanahong saklolo sa kabagabagan. Kapag ang mga alon ng buhay ay humahampas sa amin ng may karahasan, kapag ang mga bagyo ay umuugong sa aming paligid, kapag ang mga salungat na hangin ay umiihip laban sa aming mga pangarap, kami ay tumatakbo sa iyo dahil ikaw ang batong di matitinag, ang matibay na tore kung saan kami nakakahanap ng kaligtasan. Amang minamahal, may mga pagkakataon na kami ay napakaliit sa harap ng mga higanteng problema na aming kinakaharap. Ngunit ipinapaalala mo sa amin na hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao o ng likas na kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu kami magtatagumpay. Ipakita mo sa amin kung paano lubusang umasa sa iyo, kung paano magpahinga sa iyong soberanya, kung paano magtiwala sa iyong katapatan kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng kabaligtaran. Turuan mo kaming maghintay sa iyong panahon, sapagkat ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibago ng kanilang lakas. Sila ay pumapailang lang na may mga pakpak tulad ng mga agila. Sila ay tumatakbo at hindi napapagod. Sila ay lumalakad at hindi nanghihina. O Diyos ng lahat ng probisyon, kami ay dumadalangin para sa karunungang pampinansyal upang pamahalaan ang mga yaman na iyong ipinagkatiwala sa amin. May mga utang na sumasakal sa amin. May mga pananagutan na hindi namin kayang tuparin. May mga pangunahing pangangailangan na pinagsisikapan naming matugunan. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong daan ng tunay na kasaganaan, yaong hindi nagdadala ng kalungkot. Turuan mo kaming maghasik ng may kabutihang loob, mag-ikapu ng may katapatan, mag-alay ng may kagalakan. Alam na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ihayag mo sa amin kung saan kami nagsasayang ng yaman, kung saan kami gumagastos sa mga walang kabuluhan, kung saan kami namumuhunan sa mga bagay na hindi nakapagpapatibay. Bigyan mo kami ng karunungan upang bawasan ang mga hindi kinakailangang gastos, upang lumikha ng isang balanseng budget, upang mag-ipon ng may disiplina, upang mamuhunan ng may kahinahunan. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, nagtitiwala na ang lahat ng iba pang mga bagay ay idaragdag sa amin ayon sa iyong tapat at totoong pangako. Amang nasa langit, nagsusumamo kami ng karunungan upang turuan ang aming mga anak sa mga daan ng Panginoon. May mga magulang na desperado na nakikita ang kanilang mga anak na naliligaw ng landas. May mga inang umiiyak habang nakikita ang mga bunga ng maraming taon ng pagsuway. May mga lolo at lola na namamagitan para sa mga apo na nasa droga, prostitusyon at krimen. Panginoon, ipakita mo sa amin kung paano abutin ang henerasyong ito, kung paano magsalita sa kanilang wika nang hindi nawawala ang diwa ng mensahe ng Ebanghelyo
kung paano ipakita ang iyong pag-ibig sa isang praktikal at makabuluhang paraan. Bigyan mo kami ng karunungan upang magdisiplina ng may pag-ibig, magwasto ng may biyaya, magturo ng may pasensya, maging modelo ng may integridad. Sirain mo ang mga tanikala ng pagsuway na gumagapo sa aming mga anak. Putulin mo ang mga tali ng bisyo na umaalipin sa kanila. Wasakin mo ang mga kuta sa isipan na bumubulag sa kanila. Magsalita ka sa kanilang mga puso sa iyong makapangyarihang tinig. Ang tinig na nagpapatayo sa mga bumagsak, na bumubuhay sa mga patay sa espiritu, na nagpapalaya sa mga bihag sa mga bilangguan ng kasalanan. At Panginoong Hesus, kami ay dumadalangin para sa karunungan upang maibalik ang mga pagsasamang nawasak. May mga mag-asawa na hindi na nag-uusap. May mga asawang lalaki na sumuko na sa paglaban. May mga asawang babae na wala ng lakas upang magpatuloy. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong mga paraan ng pagkakasundo. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas ng pagpapatawad. Ihayag mo sa amin ang iyong mga pamamaraan ng pagpapanumbalik. Pagalingin mo ang malalalim na emosyonal na sugat na dulot ng mga pagtataksil, ng masasakit na salita, ng pag-abandona, ng kawalang interes. Sirain mo ang pagmamataas na pumipigil sa paghingi ng tawad. Gibain mo ang mga pader ng hinanakit na naghihiwalay sa mga puso. Wasakin mo ang mga kuta ng sama ng loob na lumalason sa pagsasama. Amang minamahal, ikaw na gumawa sa lalaki at babae na maging isang laman, ibalik mo ang pagkakaisang sinubukang sirain ng kaaway. Buhayin mong muli ang pag-ibig na nanlamig. Pag-alabin mong muli ang pagnanasang nawala. Muling itayo ang tiwalang nasira. Ibuhos mo sa mga mag-asawa ang langis ng iyong biyaya, ang alak ng iyong kagalakan, ang balsamo ng iyong pagpapagaling. O Diyos na nagpapagaling sa mga may bagbag na puso, hinihiling namin ang karunungan upang harapin ang mga emosyonal na sakit na aming dinadala. May mga trauma mula sa pagkabata na bumabagabag pa rin sa amin. May mga pang-aabuso sa nakaraan na nag-iwan ng malalim na marka sa amin. May mga pagtanggi na sumira sa aming pagpapahalaga sa sarili. May mga pagkawala na nag-iwan ng malaking puwang sa aming mga kaluluwa. Panginoon, ipakita mo sa amin ang daan ng panloob na paggaling. Ihayag mo sa amin ang mga paraan ng emosyonal na pagpapanumbalik. Ituro mo sa amin kung paano harapin ang mga sakit nang hindi hinahayaang tukuyin nito kung sino kami. Magsalita ka sa aming nababagabag na kaluluwa ng mga salita ng aliw, asa, ng buhay. Siyasatin mo kami, alamin mo ang aming puso, subukin mo kami, at alamin mo ang aming mga iniisip. Tingnan mo kung mayroon sa aming masamang landas, at akayin mo kami sa daang walang palayain mo kami mula sa mga bilangguan ng nakaraan. Sirain mo ang mga tanikala ng kapaitan. Putulin mo ang mga gapos ng pook. Wasakin mo ang mga kadena ng sama ng loob. Pagalingin mo ang mga sugat na walang nakakakita. Ibalik mo ang mga sirang bahagi na itinatago namin sa lahat. Gawin mong sayaw ang aming sakit. Gawin mong kagalakan ang aming pagtangis. Panginoong Diyos, kami ay dumadalangin para sa karunungan upang harapin ang mga espiritual na laban na aming kinakaharap. May mga demonyong paniniil na nagpapahirap sa amin. May mga sistematikong pag-atake laban sa aming pananampalataya. May mga patibong na estratehikong inihanda upang kami ay mabuwal. Amang nasa langit, ipakita mo sa amin ang mga panlilinlang ng kaaway. Ihayag mo sa amin ang kanyang mga taktika. Ilantad mo ang kanyang mga estratehiya upang kami ay makapanindigan ng matatag sa pananampalataya. Turuan mo kaming gamitin ang autoridad na ibinigay mo sa amin sa pangalan ni Jesus, na gamitin ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na isuot ang baluti ng katuwiran, na isuot sa mga paa ang paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Huwag mong hayaang maging mangmang kami sa mga disenyo ni Satanas, kundi bigyan mo kami ng espiritual na pangunawa upang matukoy ang kanyang mga gawa at ng makalangit na karunungan upang wasakin ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus.
Ipahayag mo sa amin ang iyong salita na nagsasabing, walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay, at bawat tilang bumangon laban sa amin sa paghatol ay iyong hahatol. Amang minamahal, sinasamba ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga daan kung saan wala, na nagpapadaloy ng mga ilog sa disyerto, na ginagawang pagpapala ang sumpa. Sa sandaling ito, sa harap ng lahat ng mga problemang aming kinakaharap, sa harap ng lahat ng mga krisis na nakapalibot sa amin, sa harap ng lahat ng imposible na humahamon sa amin, ipinahahayag namin na ang iyong daan ay sakdal, na ang iyong mga paraan ay hindi nagkakamali, na ang iyong karunungan ay hindi maarok. Hindi namin hinihiling na alisin mo agad ang mga paghihirap, kundi bigyan mo kami ng karunungan upang malagpasan ang mga ito ng may tagumpay. Hindi namin hinihiling na alisin mo agad ang mga hamon, kundi bigyan mo kami ng kakayahan na pagtagumpayan ang mga ito sa iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano ang gagawin sa bawat sitwasyon, kung paano kumilos sa bawat pangyayari, kung kailan susulong at kung kailan aatras, kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik, kung kailan lalaban at kung kailan magpapahinga. Naway ang iyong sakdal na karunungan ang magdirekta sa bawat hakbang namin. Naway ang iyong Espiritu Santo ang gumabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Naway ang iyong salita ang magliwanag sa aming pangunawa at magbago sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Aking kapatid, kung ang panalangin ito ay lubos na umantig sa iyong puso, kung naramdaman mo ang Espiritu Santo na nangungusap sa iyong kaluluwa sa sandaling ito, nais kong gumawa ng isang espesyal na panawagan sa iyo. Huwag mong hayaang mawala sa limot ang salitang ito, kundi ipakita mong ito ay mahalaga para sa iyo. Pindutin ngayon ang buton ng like sa ibaba. Ibahagi ang mensaheng ito sa kaibigan mong desperadong naghahanap ng direksyon, sa kapatid na hindi na alam kung anong landas ang tatahakin, sa kamag-anak na nawawala sa gitna ng mga problema sa buhay. Maging instrumento ka ng Diyos sa pagdadala ng pag-asa at makalangit na karunungan sa mga nangangailangan. Sumunod ka sa daluyang ito at pindutin ang kampanilya para sa mga paalala upang hindi makaligtaan ang anumang panalangin na inihanda ng Diyos upang palakasin ang iyong pananampalataya at patatagin ang iyong espiritual na buhay. At mayroon pa, isulat dito sa mga komento ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular, dahil ang panalangin ng isang matuwid ay malaki ang nagagawa sa bisa nito. Sabihin mo rin sa amin ang iyong kahilingan sa panalangin. Ibahagi sa amin ang mga sitwasyon na kailangan mong bigyan ng Diyos ng karunungan upang malutas. Buksan mo ang iyong puso at hayaan ang komunidad na ito ng pananampalataya na manalangin kasama mo. At kung sinagot na ng Diyos ang iyong mga panalangin, kung naranasan mo na ang banal na karunungan na lumulutas sa mga imposibleng problema, isulat ang iyong patotoo sa ibaba. Dahil ang iyong kwento ng tagumpay ay maaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang tao upang hindi sumuko. Tandaan, ang Diyos ay may perpektong daan para sa iyo. Alam niya ang mga tamang paraan upang malutas ang bawat sitwasyon, at sapat na ang isang salita niya para magbago ang lahat. Patuloy na sumubaybay dito, manatiling matatag sa pananampalataya, at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos na makapangyarihang mahahayag sa iyong buhay. Naway pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Naway pasikatin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at kaawaan ka. Naway itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.